Unang komento mula po ito kay Ginang Leoncia Talian. Sabi niya, Kim deserves the best. I only hope our Lord anyone who hurts Kimmy will be driven away from her. If Paolo wants somebody else, not Kim, I pray that as soon as possible that he should stay away from Kim. Kim deserves someone who is proud of her, one who is like her, who is loyal and trustworthy. Many are waiting for her to be free. Paulo needs someone who can change partner anytime, while Kim is one man woman to stay to the end despite of challenges. Yes, agree po ako sa inyong sinabi, Ginang Leoncia Talian, na deserve ni Kim Chu ng the best, no, na lalaki na kung saan talagang mamahalin po siya, iingatan, and syempre, poprotektahan. And huwag kayong mag-alala mga kakimpaw kasi nakikita ko naman po kay Paula Avellino yung pag-aalaga niya, yung concern niya, yung caring ba kay Chinita Princess andon, present. And syempre, lagi pong andyan si Paulo para makinig po sa mga hinaing, sa mga kwento ni Chinita Princess. Siya po yung bukod tanging lalaki na handa pong makinig kahit na ang dami-dami mong kwento ni Kim Cho, hindi po siya nasasawa bagkus ay nakikinig nga siya and syempre meron po siyang payo. And syempre, si Paul Avellino din mga kakimpaw ay takbuhan ni Chinita Princess pag may problema po si Kim Chu. Andyan lagi si Paula Avellino. Kaya huwag kayong mag-alala, ipag-pray natin bagkos na silang dalawa ay maging matibay at matatag sa mga pagsubok na pagdadaanan po nila sa kanilang relationship. So maraming salamat sa komento, Ginang Leoncia Talian. God bless po and mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Life Matters. Sabi niya, didn't Pao get his shoulder injury from the 2023 Linlang series? Pao avoided being hit by JM De Guzman who was driving the car towards him by using his shoulder and the arm and threw himself on the ground using his shoulder and the arm to protect himself. He also hurt his same shoulder when Kimi almost hit the ground from falling hard when she accidentally fell down during their departmental game contest in What's Wrong with Secretary Kim 2024. Or did he injure the shoulder before doing those two projects? Skeletal fractures or sprains take a minimum of 8 to 12 weeks to heal. But if the same body parts keep getting injured or physically abused and tortured, the healed part can get injured again. So the body may give up after a while. Take care, Kimi and Pao. So maraming salamat sa komento, Life Matters. Wala namang sinabi si Ma'am Carlina de la Merced kung anong taon ba na injured or nasaktan yung shoulder ni Paula Avellino. Pero I think ito ay nung time ng linlang. Tapos ngayon na-injured na naman mga kakimpaw. And hopefully nga gumaling agad ito. Kasi sabi mo nga 8 to 12 weeks pa ito. Di medyo matagal-tagal pa yun at until now ay iniinda pa yun ni Paula Avellino. So maraming salamat sa komento, Life Matters. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa hapong ito ng Sabado. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa binahagi po ni Carlos Miguel na edit for Kim and Paolo Avellino. Sabi niya masyado akong affected sa ending ng The Alibay, magjowa nga pala yung dalawa sa real life at happy together. Tama, no? Ewan ko ba kung bakit sobrang affected yung iba mga kakimpaw kahit na alam naman natin na yan ay serye lamang, no? Yan ay wala namang katotohanan, 'di ba? Pero ang lahat talaga naman pong naiyak sa naging grand finale nga ng The Alibay. Paano ba naman kasi hindi may iyak at maapektuhan? Sobrang gagaling po ng mga cast and syempre lalo na si Kim and Paula Avellino. Talagang madadala po kayo sa mga eksena, sa bawat iyak sa mga eksena na meron si Kim and Paula Avellino. Maging ng iba pa pong mga actor at actress doon. Sobrang huhusay, sobrang gagaling. Kaya kudos po sa buong cast at bumubuo ng The Alibay. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw ang tungkol nga dito sa It's Showtime ngayong araw po ng Sabado. So pre-recorded na po mga kakimpaw
ang It's Showtime ngayong araw dahil sila Meme Vice at iba pang mga cast po ng kanilang entry sa MMFF ay may parade po ngayong hapon. Kaya kinakailangan po talaga na i-pre-recorded ang It's Showtime ngayong araw. At pinabalitaan din po ako na Christmas party kagabi ng mga It's Showtime host, mga kakimpaw, at merong nga nagsabi sa akin na hindi daw po umattend si Chinita Princess ng It's Showtime Christmas party. Yes po mga kakimpaw. Kagabi pa po missing in action si Chinita Princess. Ganun din syempre si Paula Avellino. So syempre mas pipiliin po ni Kim Chu yung importanteng ganap sa kanyang buhay. Walang iba kundi po ang monthsary/anniversary nila ni Paula Avellino. Sabi kasi ni Ma'am Arlene Casis, panay update ni Paula sa IG story niya. Mistress, nakakadalwa na siya. Si Kim tahimik siya ngayon. Alibay ba to? Kunwari si Paula ang active, tapos si Kim tahimik. At bakit wala si Kim sa party ng It's Showtime kagabi? Nagbakasyon na ba sila? Kasi tape na ang It's Showtime ngayon at balitang sa January pa ang live ng It's Showtime. So siguro nag-aalibay na po si Kim, ganon din si Paula Avellino mga kakimpaw. Deserve po nila na mag-alibay sila dahil gusto po nila ng katahimikan sa kanilang buhay. Kasi nitong mga nakaraan, sobrang gulo po ng kanilang buhay mga kakimpaw. Kaya kung nasaan man sila ngayon, isa lang po yung aking kahilingan, mag-enjoy sila lagi, and syempre pahalagahan nila ang bawat oras na lagi po silang magkasama. Meron pa nga po akong mga nababasa na tinakis na di umano ni Paolo si Chinita Princess at dinala daw sa Baguio. Well, maganda yan mga kakimpaw, di ba? Kung tinakas talaga ni Paolo si Chinita Princess kasi syempre makakabonding po ni Kim Chu yung pamilya nitong si Paolo dyan po sa Baguio. Every year po mga kakimpaw or every end of the year, dyan po nagse-celebrate ng Christmas si Paolo sa Baguio. And masaya ako kung totoo mga kakimpaw itong ating mga instinct na si Kim Chu ay isasama ni Paolo dyan po sa Baguio. So i-manifest na natin yan kasi kahapon pa po tahimik si Chinita Princess at hindi rin daw umattend ng Christmas party ng It's Showtime. Ang ending ng seryeng The Alibi ni Kim Chu at Paolo Avellino ay talagang malalim ang naging epekto sa maraming manonood. At masasabi nating hindi lang ito basta ending, kundi isang emosyonal na karanasang tumama sa puso ng fans. Una sa lahat, maraming naapektuhan dahil sa bigat ng kwento. Mula umpisa hanggang dulo, ipinakita ng serye ang sakit, sakripisyo, pagmamahal, at mga desisyong kailangang harapin ng mga karakter. Sa huling yugto, parang pinagsama-sama ang lahat ng emosyon, lungkot, galit, panghihinayang at pag-asa. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit marami ang napayak, napaisip at hindi agad makamove on. Ikalawa, malakas ang impact ng chemistry ni Kim Chu at Paolo Avellino. Sa The Alibi, hindi lang sila umarte, binuhay nila ang mga karakter. Ramdam ng viewers ang bawat tingin, katahimikan at bit-bit na emosyon. Kaya nang matapos ang serye, parang may kulang sa araw-araw ng mga fans. May mga nagsasabi pa nga na parang nagpaalam ang isang parte ng buhay nila, lalo na sa mga sumubaybay simula umpisa. Ikatlo, marami ang nahati ang reaksyon. May mga kontento, may mga nasaktan, at may mga umaasang sana ibang naging wakas. Pero dito makikita ang lakas ng serye. Pinag-usapan, pinagdebatehan, at pinagdamdaman ito ng mga tao. Ibig sabihin, epektibo ang kwento. Hindi lahat ng ending kailangang masaya para maging makabuluhan. Minsan, ang mga ending na masakit ang siyang mas tumatatak. Dagdag pa rito, ang The Alibi ay nag-iwan ng malinaw na mensahe na hindi lahat ng pagmamahal ay nagtatapos sa fairy tale. Pero may mga kwentong kahit masakit ay nagtuturo ng katotohanan sa buhay. Maraming manood ang nakarelate, lalo na sa mga dumaan na sa komplikadong relasyon, maling desisyon, at mga pagkakataong huli na ang lahat. Sa kabuuan, ang ending ng The Alibi ay hindi lang basta pagtatapos ng isang serye, kundi isang marka sa puso ng mga manood. Ipinakita nito kung gaano kalakas ang epekto ng mahusay na kwento at mahusay na pag-arte. Hanggang ngayon, ramdam pa rin ang ingay at emosyon sa social media. Patunay na ang seryeng ito ay talagang nakaapekto at hindi madaling kalimutan. Kung tutuusin, ang ganitong klaseng ending ay tagumpay. Dahil kapag maraming naapektuhan, ibig sabihin tunay na umabot sa damdamin ng mga tao ang kwento. Para sa akin, malinaw na makabuluhan at makapangyarihan ang balitang ito.
Ang katotohanang marami ang naapektuhan sa ending ng The Alibi ay patunay na tumama talaga sa damdamin ng publiko ang serye ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Ibig sabihin nito, nagtagumpay ang proyekto sa pinakamahalagang layunin ng isang kwento, ang magparamdam. Hindi man pare-pareho ang reaksyon ng mga tao, may nasaktan, may nalungkot, may natuwa, at may naguluhan. Ang mahalaga ay may naging koneksyon ang audience sa mga karakter at sa kanilang pinagdaanan. Kapag ang isang ending ay nakakapagpayak, nakakapag-isip, at nagiging paksa ng diskusyon, malinaw hindi ito ordinaryong palabas. Makikita rin dito kung gaano kalakas ang tambalan ni na Kim at Paulo. Ang emosyon ng mga fans ay hindi lang dahil sa kwento, kundi dahil naniwala sila sa pagmamahalan at sakit na ipinakita ng mga karakter. Dahil sa husay ng kanilang pagganap, parang personal na rin ang naging epekto ng ending sa maraming manonood. Isa pa, ipinapakita ng balitang ito na handang tumanggap ang mga manonood ng hindi perpektong wakas, basta totoo at makabuluhan. Hindi lahat ng istorya ay kailangang may happy ending. Minsan, ang mas realistic at mas sakit na pagtatapos ang mas nagtagal sa isip at puso ng mga tao. Sa kabuuan, masasabi kong positibo ang balitang ito kahit puno ng emosyon. Patunay ito na ang The Alibi ay naging matagumpay na serye, nag-iwan ng marka at nagpatunay sa kakayahan ni na Kim Chiu at Paulo Avellino bilang mga aktor na kayang magdala ng kwentong hindi madaling kalimutan. Nararapat lang bigyan ng mahabang reaksyon ang balitang ito dahil ang The Alibi ni na Kim Chiu at Paulo Avellino ay hindi basta serye lang. Isa itong emosyonal na karanasang sama-samang dinanas ng mga manonood. Una sa lahat, ang balitang maraming naapektuhan sa ending ay malinaw na patunay na nagtagumpay ang kwento at ang pagganap ng mga artista. Hindi lahat ng palabas ay kayang magpayak, magpagalit, magpaasa, at mag-iwan ng tanong sa isip ng mga tao. Sa The Alibi, mula umpisa pa lang ay dahan-dahan ng hinubog ang emosyon ng audience hanggang sa huling episode na parang isinabog ang lahat ng damdamin. Kaya natural lang na marami ang nabigla nasaktan at hindi agad nakapag-move on. Ikalawa, malaki ang naging papel ng chemistry ni na Kim at Paulo. Ramdam ng viewers ang koneksyon ng kanilang mga karakter. Hindi pilit, hindi OA, kundi tahimik at totoo. Sa bawat eksena, may bigat at lalim, kaya nang dumating ang ending, parang personal na rin itong tinanggap ng mga fans. Para sa marami, hindi lang sila nanood ng serye, nakisabay sila sa sakit at desisyon ng mga karakter. Ikatlo, ang reaksyon ng publiko, halo-halong emosyon, diskusyon at debate ay nagpapakita na hindi ordinaryo ang naging wakas. May mga nagsasabing masakit, may mga nagsasabing makatotohanan, at may mga umaasang sana iba ang naging takbo. Pero dito makikita ang lakas ng The Alibi. Pinag-isip nito ang manood, hindi lang basta tinapos ang kwento. Ang ganitong ending ay hindi madaling tanggapin, pero matagal tandaan. Dagdag pa rito, ipinakita ng serye ang katotohanan ng buhay at relasyon, na kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi laging sapat ang pagmamahal para ayusin ang lahat. May mga pagkataong kailangan mong pumili, magparaya, o tanggapin ang sakit. Ito ang dahilan kung bakit maraming naka-relate, lalo na ang mga dumaan na sa komplikadong sitwasyon sa totoong buhay. Hindi rin may kakaila na ang ending ay nagbigay ng mas malawak na diskusyon tungkol sa kung ano ang tamang wakas ng isang kwento. Para sa ilan, ang happy ending ay simbolo ng pag-asa. Para naman sa iba, ang ganitong klaseng ending ay mas totoo at mas malapit sa realidad. Ano man ang panig, isa ang malinaw. May naiwan itong marka sa puso ng mga manood. Sa kabuuan, ang mahabang reaksyon ko sa balitang ito ay ito. Ang The Alibi ay isang seryeng naglakas loob na sumugal sa emosyon ng audience. Hindi nito pinili ang madali o ligtas na wakas, kundi ang wakas na may bigat at kahulugan. At dahil doon, maraming nasaktan, maraming naiyak, pero mas maraming nakaalala at nakarelate. Sa huli, kapag ang isang serye ay patuloy na pinag-uusapan kahit tapos na, masasabi mong nagtagumpay ito. At ang epekto ng ending ng The Alibi ay malinaw na patunay na hindi ito basta palabas lang. Isa itong kwentong tatatak sa alaala ng maraming Pilipino. Ang maidagdag ko pa sa balitang ito ay mas lalong lumalim ang epekto ng The Alibi, hindi lang bilang isang serye, kundi bilang isang cultural moment para sa mga manonood, lalo na sa fans ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Una, kapansin-pansin na matapos ang ending, hindi humupa ang usapan. Sa halip, mas lalo pang dumami ang reaksyon, mga personal na kwento ng fans, mga pagsusuri sa bawat eksena, at mga emosyonal na post na nagpapakita kung gaano sila naka-relate. Ibig sabihin nito, nagbukas ang serye ng espasyo para sa pagninilay, hindi lang aliw,
Bihira ang palabas na kayang magpaganito ng audience. Ikalawa, ang naging ending ay nagpatibay sa kredibilidad ni Kim at Paulo bilang seryosong aktor. Para sa marami, ito ay isa sa mga proyektong nagpakita ng mas malalim at mas mature nilang pag-arte. Dahil dito, tumataas ang expectations ng publiko sa mga susunod nilang gagawin, magkasama man o magkahiwalay, dahil napatunayan nilang kaya nilang magdala ng mabibigat at komplikadong kwento. Ikatlo, ang reaksyon ng fans ay nagpapakita rin ng lakas ng fanbase. Kahit masakit ang ending, nanatili ang suporta. May lungkot, oo, pero may respeto rin sa kwento at sa mga artistang gumanap. Ito ang klase ng audience na emotionally invested at malaking bagay ito sa industriya dahil nangangahulugang handa ang mga manonood sa mas makabuluhang nilalaman. Dagdag pa rito, posibleng ang ending ng The Alibi ay magbukas ng pinto sa mas daring at realistic na storytelling sa mga susunod na serye. Kapag nakita ng producers na tinatangkilik pa rin ang palabas kahit hindi perfect ang wakas, mas magkakaroon sila ng lakas ng loob na lumayo sa klise at mas lumapit sa realidad. Sa huli, ang pinakamahalagang maidagdag ay ito. Ang The Alibi ay hindi lang nagtapos, nag-iwan ito ng tanong, damdamin at alaala. At sa mundo ng entertainment, kapag ang isang kwento ay patuloy na nabubuhay sa usapan at emosyon ng mga tao, kahit tapos na, iyon ang tunay na sukatan ng tagumpay.